Maradyaw na buntag sa tanan. Mura magluja gamay. Maradyaw na buntag sa tanan. Ay salamat sa Dios. Palihog pakigrit sa matagusog maradyaw na buntag. Salamat na usab sa Ginoo nga ini nasab kita nagkapundok, nagkatipon alang ni ining santos nga misa diin madawat nato ang pan nga gikan sa langit. Hindi ko nakabantay kamo nga ikaupat nga kuman nga Domingo nga ang ebanghelyo kanunay naghisgot mahitungod sa pan sa kabuhi. Ako nasab giuluhan karon sa akong wali ining tawag the living bread. Pero kutluon ko ra ang verse 5 para sa ato pamalandong. Kanang gilaong niya, ako ang pan, I am the living bread. Ala, pakibasa ko na ba? I am the living bread that came down from heaven. Who eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Ako gibutang diha ang kanang gipula nako diha para to give emphasis. Mahitungod ni ining punto sa akong paghatag sa pamalandong. Una, came down from heaven. O sige pasabot ni ini nga sa kahalangdon sa Dios na naog gikan sa langit para nato. Usa may iyang gipadayag ni ini para nako, let us follow the perfect example of Jesus' humility. Kay tiaw mo usa ka Dios nga naa na sa langit unya manaog pa para nato. Grabe. That is God's perfect humility. Ang pagkamapaubsanon sa Diyos. That is why God's humility is lovable. Di nato matugkad, di nato masabdan nga nung gihimo kini sa Diyos. Kaya kung kinsay makatungtong, di naman mulugsong. Kinsay makadaog. Kasagaran ba? Ang kinsay makadaog, di na manaog. Hapit na ang eleksyon. Kaya kung naan na ka sa taas, lisod na inaog. Pero makita nimo, that is God's humility. Pero ang pahinumdom natong tanan, huwag tayong masyadong mayabang. Kasi ang lahat na meron ka, lahat ng meron tayo, ay hiram lang. Kung gali mo asinso man ta, tana di ta mahimong hambugero. Manaog anay ko kadali. Pwede ko muhulam sa uskalibo o usa ka coin nga 20 o G's o 5 o peso nga coin. Uskalibo. Ni ana lagi. Di man mo musalig sa pari. Kinsay na ay uskalibo. Nya kinsay na ay coin. Sige, dublihon tarakan ini. 2,000 na. Dahil. Oy, jadto ini coin. Gana ini kay hamok na. 2,000 plus 10 dari pay tagdugang plus 2 ka 5 20. Unay pasabot ni ining 2,000 og 20 nga coins. Nahibayo na kamo. Basta iningata jao na sa kamot sa pari di na mabawi. Hibayo na kamo dyan. Basta mo abot na gani sa alima sa pari, di na
Sige, ito dahil, di na. So, nakasabot na kamo nga naghatag ng 1,000. Pero ako kamo pangutanon, unoy kalainan ng 2,000 ug niining tuyo ka coins usa ka G's ug sa 2 ka 5. Akong iitsa. Unahon nako ang coins. Akong itsang 2,000. Unay kalainan. Unay kalainan. Ha? Nay, unay kalainan, Nay. Sige, Nay. Ikaw, Nay, akong pangutanon. Unay kalainan. Ang coins, Father, may tingog. Ang papel, may tingog. Very good. Palakpakan nato si Nanay. Basaha ko na kiningalin niya. Coins always make sounds, but paper money is always silent. So when your value increases, remain silent and humble. Kana, kung may ranggo ka na, kung may PhD ka na, kung sa may PhD, pamakak hangtod dakpan. Kung honorably ka na, kung pari ka na, paras nako, kung ni-asinsok na sa negosyo, please be like the paper money. Remain silent and humble. Kayo sahay, mura kitag parihas sa coins, pagarparon o hambugero na dajon. God's humility, how lovable. Og kini ang timaan nganong nikanaog siya sa langit. Kanindot, nga di kita malimot that humility is the key to eternity. Kung gusto tang malangit, wala pinakasikreto ang pagkamapaobsanon. Ibayo kita nga ang mga hambog sa impierno gayud pasingod. Ang garbo maka-pa-impierno. Palihog ko no lang anang imutapad. Ang garbo makapa-impierno. Ingna. O may tubag, ikaw anay mag-una. God's humility who came down from heaven. Ikaduha, ang gitawag nato, let us be like Jesus whose life is a life of generosity. Ingon pa niya, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. O ang mukaon ining pan, dili gayud mamatay. O ang akong ihatag, maong akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. My own flesh. That is God's generosity. Ang iyang gihatag dili bukog. Tibuok niya kaugalingon gihatag niya para nato. Pwede ba palakpakan nato kining kamang gihatagon sa Dios? No, mangutan ako, what is the difference between God and human? O si kalainan daw sa tao ug sa Ginoo. Si kalainan nato sa Ginoo. God gives and forgives. Pero ang tao, human, gets and forgets. Maradyaw ra tagdawat, pero dali ta makalimot sa atong mga nadawat. Siguro kanindot ini nga misa nga diin pagdawat nato sa mahal nga lawas ni Kristo, mahinumdum kita that God created us out of generosity to live generous lives. Nganong gihimo pa man sa Dios ang tao? Gikinahanglan pa sa Dios ang tao? Wala.
Tungod kay nganuman, naana niya tanan. Wala na ko gikinahanglan, wala ka na gikinahanglan. Pero nganong gibuhat ka? Nganong gibuhat ko? Because He is generous. Gusto niya ipaambit ang kamanggihatago niya, diha nato. Mo bitaw, moingon ko, ang dakong suliran karon sa kalibutan, dili ang mga nanginahanglan, kundi ang mga hakugan. Hala kuno basaha kuno nag-utro kay para mahinumdum ta. Ang dakong suliran sa kalibutan karon, dili ang mga nanginahanglan, kundi ang mga hakugan. Usay maingon kita, wala to kini mga tao nga mangayog tabang, pero para na ako, dili sila may problema. Ang problema, ang mga hakog nga mga tao. Kay bisan nagpanubra na diha nila, manguha pa gikan sa wala. Ug kana ang problema. Mga kanindot ni ini nga imbitasyon kanatong danan, mahinumdum dita sa kamanggihatagon sa Dios. Mo bitaw ini kalawat nato pag-ingon sa pari o sa minister, lawas ni Kristo, palihog hinumdumi the generosity of God giving His own flesh. Iya mismo kaugalingon gihatag kanimo. Tungod kay sobra kamanggihatagon ng Dios. Karon ikatulo o katapusan. It has live in gratitude to God and imitate Him. Walay lain mahimo nato kung niana ang Dios na naogikan sa langit, nagpaubos, miangkon sa atong pagkatao, mihatag ka nato, tibuok niyang kaugalingon, tibuok niyang kinabuhi. Walay lain na mahimo kundi ang pagkamapasalamaton. Mga dinhi mo ingon kaninyo, God invites all of us to live a life of gratitude. To have, God invites all of you. Mabitaw, ayaw si piyata pagsimba sa matag Domingo. Kay nga naman ang misa o sa kapagpasalamat. Dili kini obligasyon, kundi pagpasalamat lamang nato sa Dios. God is inviting all of us to a life of gratitude. Pwede ba, siguro maingon ko, kung sa may naasa kasing-kasing ni mo karon, what is the disposition of your heart? Basa daw kini. Gratitude is the disposition of the heart when it sees everything as a grace. Kanang ang tanan butang makita nimo nga grasya kini sa Dios. Dili kayo sa ingon kita, ako'y naghago niini, ako'y nagsakripisyo niini, ako'y nagnegosyo niini, ako'y nag-eskwela. Di ba doon nag-viral nga usa ka estudyante nga nag-graduate? Ingon siya, ngano magpasalamat man ko sa Ginoo nga ang tanan nakong nahibaw, nahibayaan, tanan ako paningkamot, ako kaugalingon. Why do I have to give credit to God? Nalimot kita that everything is a grace. Mga muingon ko ninyo, usa sa mga lisod natong tagbawon ang mga tao nga mga ingrato. We can never satisfy an ungrateful person. Kanang mga tao nga mga ingrato, di gyud nato makontinto. Pero kung mapasalamaton ka, madako magamay, malipay ka. Sige, basaha daw ni. Usay pinakasikreto sa pagkamalipayon. Ang usa ka sikreto sa pagkamalipayon, mao ang pagkamapasalamat. Dagay nakita na ako magulanon og wayong. Ano ka? Kagana unta na nga walay lain pinakadaya o kadunay. Kung gusto ka nga malipay sa kinabuhi, pagpasalamat kanunay. Mga ako kamong imbitaron, may we live each day with humility, generosity, joy, and gratitude. Ana, ayaw kalimot, puy anta matag-adlaw, ang pagkamapabsanon, ang pagkamanggihatagon,
ang pagkamalipayon o pagkamapasalamat. Hinaot-taon na. Ang 2,000 gikuha na nila. Sige ra, salamat. Manindo kita, ipadayag ta ang atong pagtuo.